Yan talaga ang pasimuno dito eh. Napagtyagaan niya to. Kita nyo hanggang sa sinuporta na ng mga vloggers. Ito talaga yung ano, yung walang ano talaga to, wala natyaga, nadaan sa tyaga. Ngayon may community na ng mga Friday group, ha? Makiupo lang kayo ha, kasi tamad na ako eh. May upuan ako ngayon, may upuan. Sige. Dito kayo. Bats, ano masasabi mo sa pangalawang isinambang impeachment laban sa ating Vice President? Kinakasa na yung pangatlo. Ibig sabihin, lusaw na yung una at saka pangalawa. Hindi nga eh. Yun nga hindi ko maintindihan eh. Dati, pagka may impeachment, nung panahon ni Gloria, alam ko yan eh. Una nag-file, naunahan na sila lahat, tapos next year na uli. Puta ngayon parang Only yung pagpapile ng impeachment. Pero Salvador, Kaya nagtataka tayo. mga kongresista itong mga third na Yung napapayag. third, mukhang yun yung in-announce. Sir JM. Sir JM, kaway ka naman dito. Hello! Yan, ito sa ating pasimuno nito. Sa tingin mo Sir Badong, utos siguro to ni Martin Romualdez yung mga kongresistang nagpa-file. Alam mo nyo, ganito, no? Sinabi yan ng Batikang congressman si Edsel Lagman. Walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng House Speaker. So lahat yan, pinagpapalagay natin na may alam yan o may basbas ng ating Speaker. Lahat. So, anong gusto nilang palabasin na inabot talaga ng third impeachment complaint? Anong gusto nilang Hindi ko palabasin? alam kung bakit eh. Dapat ang usually, may nag-file na, re-review na nila, tapos pagbubutuhan na. Ano man na mangyari, reject man nila o hindi. Pag na-reject nila, next year na uli, ang sampahan. Ganun yung alam ko eh. Alam ko pero hindi ko alam kung bakit. Yung pinakalat ni Castro ng mga pirma, no? Na aabutin raw ng at least 1/3 para raw diretso na sa Senado, tama ba yun? Pwede yun. Ginawa ni Villar yan eh. Okay. Ginawa na ni Villar yan kasi alam niya na haharangin yung kay Erap. Okay. Alam niyang haharangin siya ng majority. Kasi 1/3 lang yun eh. 1/3. 1/3 lang ang kinakailangan para madiretso sa Senado. So alam ni Villar yun, nag-volunteer siya na siya yung So, ano yung House Speaker. Ano yung magiging prediction mo sa Senado kapag makarating na nun? Iba kasi yung setup ng Senado. Ang setup kasi, national kasi yung botohan sa Senado. Kung national yan, kinukonsider nila siyempre yung power ng Duterte sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So sa tingin ko, tatantay nila kung meron pa ba talaga yung Doon naman 2/3. 2/3 doon. Kaya malabo sila makaabot. Pero that will undergo hearing pa muna. O syempre, hindi po pwedeng magpasya sila. Hindi yan katulad nung house na pwede na nila iakyat. So kung walang sinisingil, kung walang sinasalang, kung walang sinasalang yung HOR, pwede yung ginagawa ni Castro. Pero malaki ba tayong chance dyan? Kasi yung sinabi po ni Jinggoy Estrada na he is not for impeachment kasi alam na natin sa kasaysayan natin na yung panahon nga yung tatay niya, hindi rin umunlad yung bansa natin. Pati yung EDSA 1, lalo. Paano masasabi mo doon? Normal yun, no? Ako naniniwala ako doon, no? Yung impeachment talaga, walang dinudulot na mabuti yan. No? Sa history, impeachment sa yung pati mga people power, di ba? Basta pag magtatanggal ka ng halal na tao, It will divide. Hindi lang it will divide, bagsak ang ekonomiya talaga. Babagsak. Ang problema talaga natin, continuity, sayang yung Duterte. Sayang yung Duterte regime. Kasi, papaunlad na tayo, tama yung direksyon ni Duterte. Bakit tama? Yung bill,
tsaka yung mga anti-corruption, anti-crime. Yan yung basehan para umunlad ng bansa. Tandaan nyo, lahat ng bansang maunlad na namuhunan sila sa infrastructure. Infrastructures. Okay. Pero walang bansang umunlad dahil sa ayuda. Kaya tayo ngayon, kung ang direksyon natin, mamigay lang ng ayuda, ang direksyon natin, wala talaga hindi tayo papaunlad. Walang bansang umunlad dahil sa ayuda. Kahit sa anong bansa, wala. Pero lahat ng bansang mayaman, nag-invest sa infrastructure. Kaya yung ginagawa ni Duterte, tama yun. Bukod sa war on drugs na nakita natin na yan ay nag-eliminate pati ng crime, hindi lang ng droga, nag-eliminate din siya ng krimen. Pero Sir Badong, if you will recall the administration of former President Duterte, yung magti 3 years na si Tatay Digong, marami na bang mga infrastructures at that time? Sa katutak. Sa katutak, di ba? Pero ngayon, Kahit na yung mga, ang nangyari kasi kay Tatay Digong, nakita na natin na hindi lang po sa planning yan. Kasi yung sinasabi nila na plano na yan noon, na plano na yan. Ang dali lang magplano eh. Yung mga sinasabi nila, naka-blue, ano yung blue, ay sa engineering, ano yung blue, blueprint na yan, nung araw pa. Wala yan eh. Ang masasabi mo lang na may tunay ng proyekto, pagka nasimulan na at nagkaroon na punduhan, pwede ka magplano na magplano kahit tayo eh. Pwede tayo magsabi, itong gagawin natin, pa-drawing tayo. Pero hanggat yung plano mo, walang pondo, wala yan. Kay Tatay Digong, kahit yung mga naunang plano, nahanapan niya ng pondo. Kaya golden age tayo ng golden age talaga tayo ng infrastructure so ng panahon madaling ni Tatay salita, Digong. yung Build Better More, budol rin yun. Wala na. Kasi kaya yan may basihan yan. Hindi yan na budol sa simula pa lang. Yung Build Better More, yung mga budget niya naka-align dun sa akala nila makakakuha sila ng budget na katulad na nakukuha ni Tatay Digong. Ibig sabihin, kung continue din yung pasok ng pondo, talagang matutupad yung Build Better More. Kasi magsisip ka lang naman instead na mga tulay at mga So kalsada. ibig sabihin, nahihirapan po ngayon si PBBM na maging totoo yung sinabi niyang sa O kasi walang tiwala sa kanya infrastructure yung mga investor. Walang tiwala. Una, Marcos siya. Diba, ikot na siya ng ikot mo, pero wala pa rin... Yun nga yun, di ba? Nakikita natin ngayon. Lahat na inukutan niya, lahat ng mga nangako sa kanya, wala. Kanino nag-invest? Microsoft, Apple, sa mga kapitbahay natin. Kasi nagsiship sila mula China eh. Nagsiship sila eh. So, yun sana yung Kaso, sino mag-invest sa bansa na naghanap ng kaaway? Dati na natin kaibigan yung China panahon ni Duterte. Si Putin, nakita nyo, problemado tayo ngayon. Pinasok tayo ng Russia na submarine. Di ba? Hindi mangyayari panahon ni Tatay Digong yan kasi friends to all, enemies to lang tayo. Mali din na sabihin na tayo ay anti-US. Kaibigan din natin ang US. In fact, magkaibigan si Donald Trump at si Tatay Digong. Ang binatikos lang ni former President Duterte, si Obama lang, di ba? Okay. Tama. Kaibigan natin. Tayo, no? Friends to all, enemies to none tayo. Pinakamaganda so far kasi nagbukas eh. Yung build ni Tatay Digong, hindi po yan natsambahan. Talagang pinagtiwalaan siya na investor kasi ano ba tunguhin pagka ikaw ay nag-open ka ng yung nakipagkaibigan ka sa mga dati mong hindi kaibigan, di ba? Di magbubukas pati yung investment. Pati nga Russia, di ba? Pumunta siya doon. Russia. At Kaibigan niya. Kaibigan siya kay Putin. Diba? Tsaka yung tiwala na investors kasi nakaya niya nga mag-war on drugs eh. Correct. Mapoprotektahan din ito yung ating pera. Eto,
So, meaning to say, Sir Badong, sa tingin mo, itong si Presidente Bongbong Marcos ngayon, medyo mahina Uy, yung... madam, pahinga ka na. Sobra ka naman. Pinaloko lang kita. Baka umuwi ka na agad. May aircon ako rito. Mahina yung respeto ng... Ay, ay, ay. Ano, no? Yan. Ano? Ibig sabihin, Sir Badong, mahina yung respeto ng mga world leaders kay Bongbong Marcos compared to Duterte. Tama. At tandaan nyo, yung mga sinasabi nating nagpapasya na world leaders, mga makapangyarihang bansa yan eh. Di ba? Hindi po bumibilib yung mga makapangyarihang bansa sa mga nagmamakaawang. Correct. Wala silang bilib yan. Pag ikaw parang ganito, pag ikaw matalino, wala kang bilib sa mga bobong tao, di ba? Pag ikaw malakas na bansa, wala kang kabilib-bilib sa mga bansang halos namamalimos. Sa madaling salita, tama yung sinabing weak. Medyo weak si Bongbong. Yun ang tingin talaga ng mga bansang mayayaman. Kasi iba yung iba talaga yung dating ni Duterte. Kahit mahirap tayong bansa, alam mo na pinapalagan niya yung mga mayayaman. Di ba? Sa mga press na lang, kita mo kung papalag sa ibang-iba. Si BBM, dinuduro-duro ng press ng iba eh. Kay Tatay Digong, pwede ba yun? Yayariin sila. Yan.